Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Na mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng Merry Christmas and a Happy New Year. Batiin nyo na po yan ngayon ng Merry Christmas. Kasi kung tutuusin, ngayon na po ang huling araw o huling linggo ng ating pong Christmas season. Bagaman meron pang Lunes hanggang Biyernes, dahil sa Sabado o Sabado ng gabi at Linggo ay panibagong pagdiriwang naman ang ating pong ipagdiriwang. Yan yung pagbibinyag ni Juan Bautista sa ating Panginoon. So fast forward tayo. Mula ngayon, fast forward 30 years after na. Yun naman ang ating ipagdiriwang. At pagkatapos niyan, ay balik na tayo sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. Isang buwan ang lilipas o wala pang isang buwan dahil February 18, tandaan niyo po, February 18, Ash Wednesday na. Ganun po kabilis, no? Kaya hindi tayo pwedeng mapag-iwanan. Bawat panahon, dapat nakakasunod tayo. Bawat panahon, hindi tayo pwedeng maiwan sa isang panahon. So, kailangan nating naglalakbay, kaya nga patuloy ang ating paglalakbay. Sa araw na ito, sa linggong ito, ang kapistahan ng
Epipanya. Sabihin nyo nga, Epipanya. Ang Epipanya ay ang manifestation of our Lord o ang pagpapakita ng ating Panginoon. Nung nagpakita ang Panginoon, hindi na ito lihim, hindi na ito nakatago, hindi na ito sa itsurang hangin, apoy, tubig o kung anuman, kundi mayroon ng anyo, may mukha, nagpakita ang Panginoon. At yan yung ipinagdiriwang natin. At kung mapapansin nyo po sa ating bilin, nagkaroon na rin ng pagbabago. No? Nawala na yung tulo, nawala na yung baha, maayos-ayos na kahit papano ang bahay na tinitirhan ng banal na pamilya. At tandaan nyo rin po, hindi yung sa pelikula kasi no, kapag ini-imagine natin, kapag nung ipinanganak si Kristo, dumating ang mga hayop, dumating ang mga pastol, kasunod na nila yung 3 hari. Pero hindi hari, no, kundi mga pantas, mga scholars, mga matatalino, mga nag-aaral ng tungkol sa kapaligiran, tungkol sa mga bagay sa daigdig. Yun sila, hindi sila mga hari. No, hindi ko alam kung bakit ba nauso na tawagin silang mga hari. Kasi pag sa pelikula talaga, medyo kailangan exaggerated eh. So sunod-sunod yung dating. Pero kung tutuusin po, ay lumipas ang 2 taon. So halimbawa, no, December 25, nakita natin doon. And then fast forward tayo, 2 years after. Saka dumating ang mga pantas dahil hinahanap nila ito. Kasi kailan ba lumitaw yung tala? Nung ipinanganak ang Panginoon, lumitaw ang tala. At doon pa lang nakita mula sa silangan. Ibig sabihin, ibang bansa ang pinanggalingan ng mga pantas. So kung mula sa ibang bansa, either tatawirin nila ang mga disyerto o tatawirin pa nila ang mga dagat bago sila makarating sa lupain ng Judea. Dito sa Bethlehem, kung saan nanunungkulan bilang hari si Herodes nung panahong iyon. Na-imagine niyo ba? Kaya nga, kapag pinakikinggan natin ang ating mga ebanghelyo, ang pagpapaliwanag, nakita ng mga pastol kung paanong itinuro ng anghel, matatagpuan ninyo ang sanggol. Sabihin nyo nga, sanggol. Matatagpuan ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin. At yun yung nakita nila. Ngayon naman, sa panahon ng mga pantas, ang sabi dito, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina. So, magkaiba ang sanggol sa bata. Naintindihan po ba? Yan. Kaya nagkaroon tayo nitong pagdiriwang, bagamat sa imahin, kaya minsan yung mga imahin na nakikita nyo sa simbahan, mayroon niyang katisismo, mayroon niyang pagpapaliwanag para mas naiintindihan din natin yung ating pananampalataya. Okay po? Okay. So ngayon, sino ang mga nagsimbang gabi sa inyo? Taas ang kamay. Mga nagsimbang gabi, simbang tulog, simbang forma. Iba-iba kasi yan, di ba? Nagsimba pero hindi naman talaga nagsimba, pumorma lang, no, papampam lang, pauso lang. Pero yung hinahangad sa atin na maunawaan natin ang kwento hanggang sa umabot tayo sa pagsilang ni Kristo. At sa mga nagsimba din nung kapaskuhan mismo, nung araw ng pagsilang, natunghayan natin ang kwento ng pagkakatawang tao ng salita. So, ibig sabihin, nakita natin ang Diyos. Kaya ang hamon sa pagdiriwang natin ngayon, yung tayo po ay maging mga tala. Kasi nga, mahalaga din yung ginagampanan ng tala. Di ba ang sabi, sinundan ng mga pantas ang tala. At yung tala, yung liwanag na nanggagaling dito, ang kanila pong naging gabay para matuntun nila ang tunay na kaningningan at walang iba kundi ang Panginoon.
Kaya bukas, marami sa inyo, sa mga estudyante, babalik na ng eskwelahan. Sa mga nagtatrabaho, babalik na sa inyong mga opisina, sa inyong mga pinagtatrabahuhan. Yung iba, babalik na ulit sa tambay. Pero, ang kakaiba dapat ay maramdaman ng mga tao na mayroong nag-iiba sa atin. Hindi lang basta nagbagong taon, kundi may makita sanang pagbabago sa atin dahil ang inaasahan, nakita mo ang Panginoon. At ngayon, ikaw naman sana ang magsilbing tala. Kasi maraming tao ang hanggang ngayon naghahanap. Hanggang ngayon, may hinahanap pa rin. At hindi nila matukoy-tukoy ano ba yung kukumpleto sa kanila. Ano ba yung magpapasaya sa kanila? Ano ba yung parang yung something na na gustong-gusto mo makita pero wala eh. Wala sa mga material na bagay, wala sa mga relasyon, wala sa kung anuman. Baka tinatawag tayo ng Panginoon na magsilbing ningning, magsilbing tala para sa mga taong naghahanap. Kasi mayroong grupo, sabi nga dito, no, may grupo ng mga pantas at may grupo ni Herodes na baka magkamali tayo o maraming taong magkamali ng pupuntahan na pagtatanungan, nasaan ba ang Panginoon? Mayroon bang Diyos? Yan. Kaya sabihin nga ulit sa katabi ninyo, maging tala ka ng buhay ko. Sige. Anong gusto nyo? Tekla. Maging tekla ng buhay. Diba maganda po, no? Na sana ikaw mismo kasi, no? Paano mo ituturo? Paano mo dadalhin sa Panginoon kung ikaw mismo hindi mo pa nakita ang Panginoon? Kung ikaw mismo hindi mo pa naramdaman o nararanasan ng presensya ng Panginoon, paano mo aakayin ang mga taong naghahanap din sa Panginoon? Mapupunta yan sa grupo ni Herodes, mapupunta yan sa gobyerno, mapupunta yan sa mga politikong puro pangako, pangako, pangako. Pero sana tayo nakakita sa Panginoon, kung nangangako ka, ngayong bagong taon, magbabago na ako at kung ano-ano mga ipinapangako mo, nawa ay sa pagtupad mo, sa pagsisikap mo na mabago ang iyong mga maling ginagawa, makita ng mga tao ang kaningningan ng Panginoon sa pamamagitan mo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin